Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa oras na ito, pag-usapan po natin itong ibinunyag ng Ombudsman. Lalo na ng kanilang tagapagsalita at Deputy Ombudsman na si Miko Clavano na iniimbestigahan na daw nila itong dalawang personalidad na itinuro po doon sa revelations ni Saldico bilang bahagi ng inner circle ng sindikato sa House of Representatives patungkol po sa mga budget insertions, mga palusot na pondo na nagresulta po sa napakalaking pagkawala ng kaban ng bayan na umaabot po sa flood control scandal lamang mga 1.9 trillion pesos in the last 3 budget cycle na ito ng gobyerno ni Marcos. I'm talking about dito po, mga kababayan, sa ibinunyag ng Ombudsman kahapon sa kanilang media briefing na pinapaimbestigahan na on preliminary investigation subject for case resolution itong si dating congressman at abusado din ito sa poder nung siya pa'y congressman, ngayon gobernador sa Surigao del Sur, na si Johnny Pimentel. Isa ito sa mga nagpakulong sa amin ni Ma'am Lorraine Maribadoy nang kami po'y nanindigan upang tanungin at batikusin ang mahigit 2 bilyon pesos na pundo nila sa travel fund ng House of Representatives under the Office of the House Speaker noon na si Romualdez. So itong si Johnny Pimentel, kasama po ito sa mga abusado na grupo nila Acop, nila Paduano, nila Barbers, at nila Dan Fernandez. No? Ito sila po ang mga bumuo din ng tuwadkom ng Kongreso. Tuwadkom talaga. So ngayon, under investigation di umano. Sana totoo at seryoso ito na case build-up operations na inilunsad ng Ombudsman laban kay Johnny Pimentel na ngayon ay nagsisilbi ngayon o nahalal na naman bilang gobernador sa Surigao del Sur. Ang isa ay si Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker po ito. Itinuturo ito ng maraming mga testigo ng mga kontraktor na isa ito sa contractors. Ibig sabihin po, congressman na kontraktor pa. At marami, hundreds of millions and billions of pesos in fact, ang mga kontrata na nakuha nito. Anong siya ay Senior Deputy Speaker at sila din po ang nangungontrata at nagpapatupad. Pinagkakitaan kumbaga ang pondo ng gobyerno gamit ang poder at kapangyarihan bilang kongresista. Mga pasimuno ito ng insertions at mga budget padding, allegedly. Itong si Pimentel, itong si Dong Gonzales, no? Kasama pa nila yan ang isa pang abusado na si J.J. Suarez ng Quezon Province. So ito po ay mga aliporis ni Romualdez. At dati, noon, ay aliporis din ito ni Marcos. Subalit ngayon, mukhang tahimik sila dahil busog na ang mga buaya na ito. No? Ngunit hindi pa sila napapanagot, hindi pa sila napaparusahan. Kaya welcome development kahit papaano itong anunsyo na ginawa ng Office of the Ombudsman sa pamamagitan ni Deputy Ombudsman Miko Clavano na sinasabi niya subject na daw for case and preliminary investigation and sa katapusan di umano ng buwan ng Agosto ay mai-submit na for resolution ang graft and corruption complaints. No? Bakit graft and corruption? Dapat plunder para non-bailable. Kung gaano kayo kabilis gumawa ng gawa-gawang kaso laban kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, at ganoon din po kay Senador Jinggoy Estrada, bakit ang tagal niyong kasuhan at parusahan at mapapakulong ito ang mga binanggit ni Saldico na mga operatiba ni Martin at ni Marcos doon sa Kongreso. No? I'm referring ito sa grupo ni Johnny Pimentel, grupo ni J.J. Suarez, grupo ni Dong Gonzales, at grupo po ng mga contractors na ito. Sila Gardiola, sila Congressman Momo, sila Stella Kimbo. Ang lahat ng ito po ay sangkot sa malawakang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan na nangyari sa sabwatan ni Marcos at ni Romualdez sa loob ng 3 taon na halos. 2023 budget, 2024 budget, 2025 budget. Ibig sabihin po, mga kababayan, hindi kataka-taka kung bakit sa panahon na ito
ang binabanggit ni Ginoong Saldico, nagtiba-tiba ng bilyon-bilyon na pondo sila Marcos at Romualdez kasi ito ang nag-facilitate sa mga pandaraya sa budget at mga paggamit ng pondo ng gobyerno para sa kanilang sariling kapakinabangan. So welcome development, no? Sana ganon din ang gawin ni Ombudsman Remulla. Ganon kabilis, ganon kadeterminado dapat sapagkat totoo at tama ang ganitong uri ng mga case investigation laban dito sa mga mandarambong at mangungurakot ng mga kongresista. So welcome development again na isasama na rin daw itong kaso ng investigasyon at pagresolba ng kaso ni Congressman Garjola, ni Congressman Momo at ng iba pa mga dapat pati si Congressman Suarez. Sila po ang core group ni Martin Tambaluslos nung panahon na namamayagpag siya dyan at pinabayaan lang siya ni Marcos dahil nakikinabang naman si Marcos dyan sa loob ng House of Representatives. So tingnan natin kung saan nahahantong ang balita na ito na nabubuo na ang case build-up at nasa preliminary investigation na ang kaso ng katiwalian at korupsyon at posible pandarambong din laban kay dating congressman at ngayon ay gobernador sa Surigao del Sur na si Johnny Pimentel. At ang isa ay si Pampanga Representative sa Central Luzon ito, Dong Gonzales. Mga lumalabas ito na pangalan ng mga abusado at mga gahaman na uri ng mga politiko na gumamit ng kapangyarihan nila ng tudo-tudo para magpayaman at magpabundat mula sa kaban ng bayan according dito sa mga revelations ng mga contractors, ng mga taga-DPWH, like sila Yusek Bernardo, sila Yusek Cabral, na sa pangalan po ng listahan ng mga tudo-tudong nakinabang. Itong mga tauhan na ito ni Romualdez at nila Marcos. Mangingialam ba dito si Marcos? Tingnan natin kasi si Romualdez, mahigit na 1 taon na pinagbabantaan na kakasuhan ng ombudsman, wala pa nangyari na kaso. Trangkaso mayroon, pero kaso wala. Kaya malakas pa rin po ang loob ni Romualdez sapagkat mayroon siyang pinanghahawakan na mga pagbubunyag na according sa kanya kapag pinilit siya na magsalita dahil siya iniipit na, hindi siya mag-aalangan na ibubulgar niya ang kanyang mga nalalaman. Well, abangan po natin ito mga kababayan dahil dyan po nakabase ang ating panawagan at paghamon kay Boying Remulla. Kung totoo at tunay kang ombudsman para sa interes ng taong bayan and you're telling people that you are building your legacy bilang maging matino at totoong matuwid at may paninindigan na ombudsman, kasuhan mo na si Romualdez. Parusahan natin ito. Kahit pa na pinagtatakpan mo si Marcos at ang kanyang anak na si Sandro Marcos, at least man lang, mayroon kang maiambag na mabawas-bawasan po ang pigati at galit ng taong bayan dito sa ganid at mapagsamantala at gahaman na administrasyon ni Marcos at ni Romualdez. Kasama po sa dapat kasuhan ni Boying Remulla at ipakulong at nang maparusahan at mababawi na ang mga ninakaw nilang kayamanan. Ito po ang mga binanggit nila na sila Johnny Pimentel, itong sila Dong Gonzales, at syempre itong alipuris ni Romualdez na sip-sip at abusador at kumukwentas din ng sinturon ng kaso dyan sa ombudsman, itong si J.J. Suarez, itong si Stella Kimbo, itong sila Garjola, at marami pang mga kasabwat ng balahibo nila na pare-parehong mga buaya. Dapat pati ito si Benny Abante, Banal na Aso Santong Kabayo, at itong si Dan Hernandez sa Laguna. Ito po sila ang todo-todo talaga na nakinabang at naggalarga ng naturang mga pandarambong at pangungurakot according to revelations made by Saldico at ng mga iba't ibang testigo, mga contractors. Kaya nga ayaw nila at kasama si Marcos at si Romualdez, ayaw nila na magkaroon ng investigasyon na totoo at sincero dahil ayaw nilang maibunyag at sila ay mapaparusahan ng taong bayan. Kaya nila inilibing sa limot
ang baluktot na Senate Blue Ribbon Committee investigation ni Ping Lacson at ng grupo nila Tito Soto. Ngayon, wala na tayong maaasahan mula sa kanila dahil sila na mismo po ang nagpapakita ng pinakaklaro na dahilan kung bakit binuwag ni Marcos ang independent majority block sa Senado, kinontrol at ginawang mga hudas ang 13 senador na kanyang nakokontrol at tuluyan ng nabaon sa limot at wala ng patutunguhan pa na maayos at matino itong Senate Blue Ribbon Committee investigation. Well, an investigation without a case is only a propaganda. Kung ano man ang sinasabi ng ombudsman, diyan sa sinasabi ni Clabano ngayon na magsasampa sila ng kaso, walang saysay ito at walang silbi kung hanggang bunganga at hanggang press release at media briefing lang po sila. Kaya nga tayo nadadala na. Kaya naman, siguro, inantay natin na matapos na lang talaga itong termino ni Marcos Jr. nang sa ganon itong mga alipuris ng sindikato sa pangungulimbat, pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan ay taong bayan na mismo ang magtutulak sa bagong administrasyon na simulan ang investigasyong tama, sila ay dapat kasuhan at mapaparusahan, mga kababayan, at makukulong at mababawian ng mga ninakaw na kayamanan. Abangan natin kung saan dudulo at saan hahantong itong ginagawa na diskarte ngayon ng ombudsman na kunwari hinahabol na rin nila at kakasuhan ang mga alipuris at mga buaya na alaga noon ni Marcos at nila Romualdez, kagaya ng kaso daw di umano na inihahanda laban kay Congressman at ngayon sa Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel at itong si JJ Suarez, not JJ Suarez, Dong Gonzales Colocoy, na ibinunyag din po ng mga pinida na sangkot din dyan sa anomalya ng malakihang bilyong-bilyong mga kontrata. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo ng ating YouTube channel, pag-like at pag-share at pag-promote ng ating mga videos. Mabuhay po kayo! Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Saludo! Maraming salamat mga kababayan. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas.